Good day mga kanegosyo. Ang topic natin ngayon tungkol sa mga basar sa Ugbo, Tondo, Sampaloc, Manila at karamihan ng mga basar ngayon mga kanegosyo. Mahirap lang yung egress. Basta yung egress, ang mahirap lang doon yung pagdadala ng mga gamit pero siguradong may kita at nakapokus in one tulad ni Madam. Chicken pit lang ang tinda. Tapusin mo tong video ko, sigurado marami kang matututunan. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo pala ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron na akong 11 years. 2026 na ngayon mga kanegosyo at 11 years na experience sa pagninegosyo. Ang topic natin ngayon tungkol sa basar. Bakit mas kumikita yung basar ngayon mga kanegosyo kumpara sa permanent na pwesto? Mga kanegosyo, kapag sinabing basar, talagang pinupuntahan ng mga tao yan mga kanegosyo. Talagang dinudumog kasi hindi naman yan permanent na pwesto na tulad ng mga inuupahan ng mga store natin ngayon or yung mga napili nating lugar na pagpwestuhan ng negosyo natin. Ang basar mga kanegosyo, 3 days lang yan sa mall or sa hanggang ganitong date lang yan, hanggang piyesta lang yan, hanggang Pasko lang yan, tapos na. Kaya dinudumog talaga. Ang renta sa basar mga kanegosyo is per day. At sa basar mga kanegosyo, makapag-mark up ka na malaki, lalo na kung nakapokus in one ka mga kanegosyo. Dahil expected naman ng mga tao na pumupunta ng basar na mahal talaga ang tinda or mga presyo sa basar. Expected na yan, lalo na kung ang basar, ang venue nasa mall, expected ng tao na mahal talaga ang bilihin dyan. So makakapag-mark up ka ng mas malaki mga kanegosyo. Siyempre, bago ka magkaroon ng pwesto, may mga organizer dyan na kailangan mong mahanap. At hindi yan basta-basta na hahanap kasi hindi naman yan, o sinong organizer dito, hindi nila sinasabi kung sino yan. Kumbaga tinatrabaho din yan kung sino yung mga organizer na yan. Siyempre, the more na konti lang yung nakakaalam, the more konti lang yung may kakayahan makapag-rent dun sa basar. The more na maraming makakaalam dun sa organizer mga kanegosyo, the more na marami kang kalaban sa magiging pwesto. Limited space lang naman yan eh. Hindi naman yan kaya hindi naman kaya niya mag-acquire ng 100 na pwesto. Hindi naman yan sobrang laking basar. Kaya mahirap din mahanap yung organizer. Kaya tinatrabaho talaga yan mga kanegosyo. Pero kapag nakakuha ka naman ng pwesto sa basar, tapos nakapokus in one ka tulad ni Madam, chicken pit lang, pwede ka makapag-markup ng malaki. Kahit sa limited na araw lang, kahit sabihin natin 7 days lang yung itatagal ng basar, sigurado kikita ka mga kanegosyo. Dahil dudumugin talaga kayo ng tao at makakapag-markup ka ng malaki. Mas okay magbasar ngayon mga kanegosyo kesa kumuha ng permanent na pwesto na hindi mo alam, may mga araw na walang benta, may mga araw na mga buwan na hindi ka dudumugin. At sigurado may community pa sa basar. Mga basar ng sasakyan, basar ng mga school, samot-sari yan eh. Pero may mga community yan, may mga market yan mga kanegosyo. At doon ka makapag-mark up na malaki. Tapos nakapokus in one ka pa, sigurado kikita ka dyan sa basar mga kanegosyo. Kaya kung nagsisimula ka palang magnegosyo, syempre, original content, focus in one, hanapin ng customer ng mayaman, i-scale up yung negosyo natin sa level 2 business model. Ano ang level 2 business model ng basar mga kanegosyo? Consider siya as a platform business model, which is kung saan nagkikita yung buyers tsaka seller. Consider siyang level 2, yung may-ari mismo ng basar. Kung may scale up mo yung negosyo mo papuntang basar, doon ka mas kikita. Dahil sa'yo magre-renta yung mga tao eh.
consider na sa level 2 ka na mga kanegosyo. Platform business model yan. Ikaw yung nagmamanage ng mga renta ng mga pwesto doon. Ikaw din kung sino yung ilalagay ng mga produkto doon, ikaw rin magdidesisyon. Ikaw makipag-usap sa management ng mall, sa management ng festival, sa management ng barangay o lugar, kung sinong pwedeng kausapin. Pero nasa level 2 ka na mga kanegosyo. Platform business model yan mga kanegosyo. At kung umabot ka sa dulong na video na to, nagpapasalamat ako. Type mo naman kung tagasan ka mga kanegosyo, comment mo. Gusto ko lang malaman kung saan umaabot tong video ko. Subscribe ka na rin sa akin, heart mo na rin to. Sa mga negosyanteng dumadanas ng pagkalugi or struggle sa pagninegosyo, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.